So ayun na nga mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po sa oras na to, sa araw na to ay meron tayong pag-uusapan na si Arnold Clavio. Kilala nyo naman si Igan. 'Di ba? Si Arnold Clavio, mga kababayan, ay meron pong reaksyon patungkol dito kay Sara Duterte at kay Digongyo. Ano nga ba ang reaksyon ni Arnold Clavio, mga kababayan? Andiyan po sa gilid ng ating screen. Pwede niyo naman pong basahin pero ako na lang po kasi vlog ko to eh. 'Di ba? Hindi naman po pwede hindi ako magbabasa. O anong klaseng vlog ito? Hindi naman ako DDS na bobo. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, according dito sa gilid ng ating screen, worst nightmare daw ni Digong at ni Sara na takot daw makalkal ang bank account. Ano nga ba ang sabi dito sa People's Tonight Post na isang statement or pahayag or komento ni isang batikang journalist na si Arnold Clavio ng GMA7. So worst nightmare, Digong Sara, takot makalkal ang bank account. Oh, ano nga ba 'yon? Kasi mga kababayan, nakalagay dito at nakasaad sa naturang article ng post ng naturang news page na People's Tonight. Nakasaad dito, isa sa veteran broadcaster Arnold Igan Clavio sa mga naniniwala na kabilang sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinapatigil di umano ni Vice President Sara Duterte na umusad ang impeachment trial laban sa kanya ay ang mabuksan ang kanyang bank account kasama ang ibang miyembro ng pamilyang Duterte. O kabilang sa mga nakasaad sa article of impeachment ang mga deposito ng bank account ni BP Sara na labis-labis sa kanyang kabuuhang sweldo noong umupo ito bilang vice alkalde at kalaunay alkalde ng Davao City. Binanggit sa reklamo na ang Statement of Asset and Liabilities or Net Worth SALN ni BP Sara mula 2007 hanggang 2012, 2016 at 2017 ay kanyang net worth ay tumaas mula sa 13.88 million noong 2007 hanggang 22.12 million noong 2012. Noong 2017 naman, ito ay dumoble pa sa 44.83 million nakasaad sa post ni Igan sa social media. Oo, nakasaad din sa impeachment complaint na di umano'y mga transaksyon na umabot ng 2 billion mula 2006 hanggang 2015 na lumitaw sa joint account nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay base sa ibinilgar ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Bukod dito, hinamon din ni Lanao del Sur Representative Sia Adyong Alonte sa ginanap na House Quad Committee noong November 13 ng kanyang nakaraang taon na si Digong na pumirma ng bank secrecy waiver upang maisapubliko ang kanilang joint account based sa testimony ng dating Pangulo na nasa 17,000 at 50,000 ang nakadeposito sa dalawa nilang account at hindi 2.41 billion. Biruin mo mag-joint account ka tapos 17,000 lang ang laman. Sa akin pa nga lang, kalit-liit lang yan. Pangbayad lang yan sa kulungan ng aso eh. 'Di ba? Tapos presidente ka, mayor ka, tapos ang laman 17,000. 50,000. Sino ang pinagluloko ninyo? Oh, lukuhin nyo, lilang nyo, sabi ni Panelo. Oh. So, ang tanong, nais din yun bang malaman kung mayroon talagang itinatagong bilyong piso halaga ng mga bank deposit ang mag-amang Duterte sa impeachment trial? Oh, so yun ang tanong ngayon. Oh, ang matinding pinangambahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang sakaling matuloy ang paglilitis sa kanyang impeachment court ay ang mabulatlat sa mata ng publiko ang detalye ng yaman ng pamilyang Duterte na nakadeposito sa bangko, sabi ni veteran broadcaster Igan Clavio. So ngayon mga kababayan, ano nga ba yung sinasabi ni Igan Arnold Clavio, mga kababayan? Ito po yan, no? Hanapin ko lang po ha, mga kababayan, yung naturang na kung saan mismong si Senator Antonio Trillanes kung bakit sinabi niyang confident siya sa naturang confident siya sa naturang ito lang po mga kababayan, saglit lang po ha, may ads. Oo. So, ano nga ba yung sinasabi ni Igan Clavio at saan nga ba siya nagbe-base? Nagbe-base po si Arnold Clavio sa pamamagitan po sa sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV. Ito po, pakinggan po natin. Matagal yun ang akusasyon, yung bank accounts, no? Kasi importanteng mapag-usapan ito dahil matagal yun ang binabanggit yan, no? Para sa to refresh the memory of our viewers. Actually mga kababayan, ito po ay vlog po ito ni Christian Esguera actually isa itong GMA newscaster
din or journalist itong si Christian Isguera. So pakinggan nyo pong mabuti mga kababayan ha. Huwag nyong palagpasin. Pakinggan nyo po. Gaano ba kaseryoso itong allegation ninyo dito sa joint bank accounts di umano na mag-ama? Dun sa ill-gotten wealth issue, tatlo yung lalabas dito. Una, yung bank account mismo ni Sarah na more than 100 million na hindi niya dineclare sa salin niya. Yung sa kanya lang ito. Yan, that's one. Tapos next, yung bank account niya na joint with Duterte, the father. Ito na yung may pumasok na daang-daang milyon na abot sa billions yung transactions, total transactions. Yan yun. Yan yung pangalawang issue. Yung pangatlong issue ay yung nag-encash siya ng cheque from a drug lord while she was mayor. So, 2 beses ito. 2 beses siya nag-encash ng manager's check. At hindi lang siya, pati yung mga kapatid niya, si Hanilet, so 4 silang nagre-receive ng dividendo. Hindi pala, 3 Hanilet, pati si Digong. So 5 silang tumatanggap every 6 months from a drug lord. Yan yun, dividendo eh. So nung una cheque yung pagbayad sa kanila, kaya doon na-flag yung manager's check, 2. Then after 2 years, after 4 payments na every 6 months, na sila ng cash na diretsong hinuhulog sa kanilang mga accounts. So yun yung... Gaano po kayo ka-confident dito sa inyong allegation? Kasi technically, kung sakaling mag-decide yung impeachment court na pabuksan yung mga bank accounts na yan, and they're very, very powerful, di ba, impeachment court. Dalawa pwede mangyari. Ma-confirm yan, o mapahiya kayo. So, how confident are you? Very confident, no? I am sure of it. Kaya nga ito, nakita mo, since 2016 ko pa ito nilalabas, ano ang reaction ni Digong dito? Gibain ako. Hindi yung i-address yung issue. Palagi nilang, ina-unleash niya yung mga troll farm nila to attack me personally. Bawiin yung amnesty ko, papatay ako, lahat ginagawa niya. But he never addressed this. Diba, hindi siya pumirma ng waiver. Noong ko pa pinapapirma to, 2016 pa lang. Hanggang nung sa Quadcom last year, diba, gumawa siya ng eksena nung sinabihan siya ni Congressman Suarez na pumirma ka na ngayon. Para lang, baka pwede pumirma ka na ngayon para magkaalaman na. O gumawa siya ng eksena para maiba yung usapan. So yun po mga kababayan, narinig nyo po. Yun po yung isa sa mga sinasabi ni Igan Arnold Clavio na ang kinakatakot daw ni Sara at ni Digong sa impeachment. Actually, sinabi na din po yan ni Attorney Luke Espiritu na hindi po acquittal ang habol ng kampo ni Duterte sa impeachment ni Sara, kundi ang hindi mabulatlat or mabuksan ang issue tungkol dito sa bank account at connection nila sa mga sindikato dito sa ating bansa. So actually, not only Trillanes, Luke Espiritu, Igan Arnold Clavio, and also me. Di ba? Kasi ako nakikita ko din po actually lumalabas na din po yan kahit sa Congress, nandun po yung mga transaction na ilang year po yun at sino-sino po yung tawag dito, sinisendan. Nito every 6 months is million. Not only 10, 20, but 60 million every 6 months na hinuhulog nga ng naturang drug lord. Di umano sabi ito ni Senator Antonio Trillanes. Oo, so may source tayo. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Actually, ito po ay galing sa People's Tonight na pinost ito ni Igan or Arnold Clavio. At si Arnold Clavio siguro ay nagbe-base lang din kay Senator Antonio Trillanes. At sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, bakit hindi ina-address ng mga Duterte yung aligasyon niya? At bakit gumawa pa ng drama sa Quadcom para maiba ang usapan? O, kung hindi totoo, kung walang katotohanan, dapat nag-file na ang mga Duterte dito laban kay Trillanes, bakit walang aksyon? So yun ang pinakamalaking tanong. So sabi nga dito ni Igan Clavio, worst nightmare, Digong Sara takot makalkal ang bank account. So yun naman talaga.
So, malaman ng taong bayan. Dito na yung mga DDS na magsabi, okay lang yan kasi nga, actually, kahit buklak, tawag doon, bulatlatin ito, kalkalin ito ng Senate, itong mga bank account ni Digong at ni Sara, ang sabihin lang naman mga DDS dito, syempre kikita sila ng ganyan, sa tagal ba naman lang nanilbihan? Ganun lang naman ang reaksyon nila. Kasi nga, bakit? Bubo naman talaga at tanga itong mga DDS. So, yun lang. Mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Maraming salamat po. God bless.